So ngayong araw mga kabukids ay pagpapatuloy ko itong aking ginagawang movable kapihan. Yan. At hindi ko na nagawa kahapon. Gawa ng ang daming ginagawa at yung ulan ay tuloy-tuloy. Pero nakalagay ako ng kalahati ng bubong. So ito kahapon ko ito nilagay. At yan, nabawasan na rin yung aking gagawin. At nung hapon naman nung ginagawa ko ito, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya ngayon may pagkakataon medyo maganda pa yung kalangitan, pagpapatuloy natin to. So hopefully mamaya malalagyan ko na to ng sahig yung kanyang mesa. At yan ang aking ipagpapatuloy ngayong araw. Binawasan ko yung mga dulo nila kasi masyadong mahahaba. Ang pangit tignan kapag may mga lagpas-lagpas. Kaya para walang lagpas, bawasan. Ayun, wala. Uy! Nadulas pa ako. Nasusubukan na kagad natin kung matibay ba talaga itong mesa. Dito na ako nakapatong ngayon eh. Yung ginagawa kong pagitan mga kabukid, siguro mga 5 inches yung pagitan ng bawat pawid para naman hindi agad-agad tumulo. Medyo magtagal-tagal din naman. Kasi kapag medyo malalayong agwat, madaling magkaroon ng butas, tutulo kagad. Pag nangyari yon, masisira itong kahoy. Dahil ito ay madaling mabulok kapag nababasa. Parang duyan itong ating kubo. Gumagalaw. Kailangan ko pa kasing lagyan ng mga braces. Kapag natapos ko na to, nilagyan ko ng braces para kapag nauuga ng hangin na malakas or di kaya may posibilidad na matumba, hindi siya mawawasak. Tamad kumuha ng pang putol, ngipin na lang ang ginamit. Ayan. Ginagamit ko ngayon mga kabukids ay nylon number 100. Pwede rin yung 90, ginagamit ko rin minsan. Kaso nga lang yung 90 masyado nang maliit, masakit sa kamay kapag hinihila. Dati, makwento ko lang, kapag nag-aatip kami ng bahay, yung ginagamit namin yung yantok, kung alam po ninyo yun, yantok. Kasi yun yung available kapag sa bukid. Tapos syempre libre at madali siyang ihigpit sa ganito, madali. Pero para mabilis, ito nylon ang maganda. Okay, matalas pa pala yung ngipin ko. Tapos yung ginagamit ko para madaling maitusok ay yung mga bakal-bakal nung payong. Mayroon kaming sirang payong, yan ang ginagamit natin. Meron kasi siyang butas, so madali siyang
i-connect para kung nagtatahi ng damit. Yan, na i-connect siya dyan, na ipapasok yung nylon. Yan, ganyan. And then madali na ang lahat. So ayan, natapos ko ng atipan yung ating bubong. Ayan, nakabit ko na lahat ng pawid. At ngayon, yung gagawin ko ay magsusukat-sukat na ako ng pang-upuan. Bali, yung gagamitin ko guys ay ano na lang, bilog na kawayan. Kasi yung ating ginagawang kubo, ano po siya, wala siyang masyadong tibay. Dahil nga konti lang yung kahoy, as much as possible para mabuhat. Ang naisipan ko, bilog na kawayan para matigas, hindi siya madaling anong tawag doon, mababali kapag kainupuan. Mabigat pa naman yung mga umuupo. Mga busog. Kaya ito na lang. Dapat para hindi masakit sa puwet. Kulang pa ako ng isa sa kabila. Tatlo pa lang. So bali ganyan na lang yan ang aking gagawin. Lilinisin ko na lang tong mga ano na to, buko, para hindi masakit sa pag inupuan. Bali ang haba niyan guys ay 140 cm. So kung mapapansin nyo kasi walang suko dito sa ilalim, kaya bilog na kawayan ang ginawa ko para katulad nito, halimbawa ganyan, may naupo sa gitna, matibay pa rin siya. At the same time, magaan kasi yung kawayan kapag ka na tuyo. Matibay pa siya, hindi siya mababali. Kailangan kong tanggalin itong mga buko mga kabukits dahil syempre uupuan ito, baka masaktan yung mga buli ng mga uupo. Para makinis-kinis. May mga ano kasi sila medyo matulis na part. Ayan, kaya tinatanggal ko yan para maalwan yung pag-upo. Ito yung magiging sukat mga kabukids ng mismong mesa. So yan, tatanggalin ko yung mga sumobra na yan para pantay-pantay. Maliit lang
Pero kakasya naman kapag kumain. Kinakayasan ko mga kabukids. Pinapakinis ko, tinatanggal ko yung pinakabalat nung kawayan para mas maganda naman tignan. Ito kasi yung gagamitin natin doon sa mesa, ayan, para kung babarnisan maganda yung kapit nung varnish. Kakayasin ko lang ito hanggang doon sa baba. Madali lang pala. Kayang-kaya pala eh. Kala ko mahirap. Meron akong bagong hire na tagapakinis mga kabukids. Ayun. Kayang-kaya niya na daw yan. Mahal ang TF ko. May TF pa. Pag nagkape ka doon may bayad din. Oh, kinis. Kinis na lang. Kung ganito lang sana kabilis magpakinis ng tao. Ginawa ko na. Magpaputi. Pakinisin mo yung mukha ko ganyan. Pagkatapos pakinisin, binibiyak-biyak ko na mga kabukids at ayan, tatanggalan ko siya nung lahit, yung nakakasugat dito sa gilid niya. Baka kasi yung kakain eh masugatan. So ganyan lang yung kalalaki yung aking gagawin para maganda. Kasi pag masyadong malaki maumbok. Ayan. Yun nga lang ang pangit dito, hindi siya tuwid na tuwid. Pero okay lang yan. Sabi ng kawayan, pangit din daw ako eh. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang Di ba? Kanta ka ba? Para ano? pag-ibig. Para mas lalong kumulimlim. Nalinsanganan ako eh, para umulan naman. Bakit baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? Bakit nga ba? May songerist, may singerist akong taga ano ng kamote. Pinapakulimlim
Ayusin ko yung panahon eh. Masyado kasing mainit. Ayan, nakabili tayo ng kamoting kahoy mga kabukid sa baryo. At yan, may merienda tayo. Mabibinyagan ang outdoor kapihan. Siyempre, kape yung partner nito eh. Kape yung unang binyag. Oo. Kape talaga. Balatan lang natin to para mailaga. Meron kang partner sa ilalim. Hello! Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan, Cloud? Ganda daw kasi ng boses ko, lumapit siya eh. Ayun, meron na tayong yung tatlong bibi kanina na paikot-ikot. Ayun na, nagpapahinga na doon sa ilalim ng mga sili. May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat at maliit. Wala palang mapayat dyan. Lahat yan mataba. Madungis meron. Dumidikit na siya sa laman. Oh. Ang bango ng gata. Biglang, nabusan ka ng kape. May mga nag-aabang, gusto rin magmerienda. Luto na ang kamoting kahoy. Binyagan na natin. Wow. Muntikan pa nabitin sa plato. Hindi pa tapos eh. Kape na tayo. Excited. Hindi pa tapos. Kape po tayo. Oh, sarap magkape dito. Ma-presko. Buena mano. Buena mano. Hindi pa tapos pero ginagamit na. Nabitin pa ako ng aking kawayan. Isang ano pa lang tong mga kabukids, isang kawayan pa lang. So yung isa ko doon, para naman dito sa natitira na to, tsaka ito. Tamang-tama lang din yung size niya. Tama lang. Ito yung masarap, ang gusto ko yung dilaw. Sarap. Ang cute. Akala ko matatapos ko ngayon kasi parang konti na lang yung gagawin eh. Ito na lang ginawa ko ngayon, tapos ito pinutulan ko. Inayos ko tong upuan. Ilagyan ko to ng table, hindi pa nga tapos eh. Pero may kulang pa pala ako mga kabukids. Meron pa akong kailangang tapusin. Yung dito sa gilid na maliit na bubong, yung panorong na tinatawag namin. Importante din kasi pagka nagkakaroon ng anggi, papasok. Magkakaroon dito ng mababasa to.
Saka masilaw siya. So, hindi pa tapos. Patapos na pero hindi pa tapos. Marami pa pala, no? Kung titingnan mo, maliit lang. Kumuha pa kasi ako ng kawayan. Kumakain din ng oras yung pagkuha. Mm. Sakto yung kanyang ano, yung taas niya. Pag ganun ka ng braso, kape ka na kagad. Oh, may bisita ako nakita. Saan? Pilog, punta ka dito. Dito, dali. Dali. Kanina ka pa? Huwag ka ng tinidor mo doon. Kain ka ng kamoting kahoy. May dumating na bisita. Nakaamoy. Mabilis talagang pangamoy nito. Malakas pang amoy niyan eh. Laging timing. Kanina nagtatrabaho ako, hindi nakaamoy. Tapos sa pagkain nakakaamoy. Sabi na, Boysita. bisita pa yan? Anong masasabi mo sa aking bagong kubo? Maganda. Pag sabi mong pangit, alis ka agad. Wala nang kaya ng kamote. Wala nang kain-kain. Buti tama yung sinabi mo. Buti naamoy mo tong ano namin, merienda. Hindi ka nakatikim. Gasil ko kayo. Hmm? Gasil ko, parang nagano kayo. Saan ka galing? Sa Tampalaya, Hmm. kangkong sitaw pechay. Puno ang basket natin, puno Swerte mo ah. Nakasama ka sa pagbinyag nitong bago naming bahay tubo ah. Jinky claps, hair hands, Mama B, service merirenda. Habang lumilipad ang hangin, kapit kamay sa lupa, sabay ang buong araw. Bawat pula may pag-asa, bawat tawa may ilaw. Bukid's family, one love sa gitna ng halaman. Bukid's family, one love. Yummy, yummy. Masaya sa Parang simpleng mabibitin ako ng kape. buhay. Basa ang lupa, Naubo pa kasi. tama ang Tinawag ng araw. tubig ah. Bawat gulay ay lumalago. Bukid's family, Timpla ka one ulit. love. Bakit kasi maliit yung binili nating baso eh? Home is where we grow. Binili mo nga yan, parang nakunti lang yung makape. Wala akong kape. Isang higop lang ah. Pagod man ang katawan, puno pa rin ang dibdib. Dapat makakount na isang higop hanggat hindi tinatanggal sa labi. Lahat ng hirap Ganun lang. kumigiliw. May sinigang Lunok lang. at kanin, may kwento sa bawat sulok. Sa ilalim ng bukang liwayway, masarap isang lunok lang ang yun. puso ng mundo. Ang dami nga lang.